nakita namin na rin namin yung pagkukulang naman namin. Na kumbaga marami sa hanay namin, kumbaga isinantabi yung karapatan ng mga LGBTQ na magsimba ng kanilang pamamaraan. Kami naman tumutulong para kausapin ng iba't ibang mga organizations na bigyan sila ng pagkakataon. Kasi nga, kung hindi namin ito gagawin, magdadagdag yan eh. Maraming mga kabataan na nagsisimba na unaware doon sa impact nito sa buhay nila sa HIV. At anong pwede natin gawin? Itrato yung mga HIV. Pangatlo, paano tayo makakatulong para hindi lumawak ang problema ng HIV. At kailangan intindihin natin, ang homosexuality ay hindi naman kasalanan. Okay? Hindi naman ginusto maging ganyan. Kaya lang, ang kailangan lang talaga natin ipaintindi. Sa nakararami, sila ay may karapatan din magpuri sa kanilang pamamaraan nang hindi sila pinipigilan ng pagpapahayag. Pero ang hiling lang talaga natin, pagdating sa struktura, matuto natin siyang irespeto para yung proseso ng paglago ay aangat at yung appreciation sa bawat isa ay magsisimula. Kasi kung kami, ipipilit namin yung gusto namin sa inyo, tapos ipipilit nyo yung gusto nyo sa amin, may problema na tayo. Maglalak na yon. Pero kung magsisimula tayong magdialogo at bubuksan, gagamitin natin ang ating galing at husay na umunawa, tumanggap at magmahal, makakabawas ito sa problema natin sa HIV. So, ang last na po on my end, no? So, for Father Sabalago, earlier po, you made a very bold statement about yung saying na homosexuality po is not a sin. Now, unfortunately po, syempre, of course, ang ganda po ng mga strides that you're doing to make sure na we break that stigma na it is not just an LGBT issue. But in the religious sector po kasi, that narrative still prevails na unfortunately, we shun them out because of course there's still this narrative that homosexuality is a sin. Now, how do we make sure that we combat that po? Kasi you mentioned that that's the first step, di ba, towards addressing the AIDS issue po. Una-una, based on my own advocacy and experience, what I'm doing now is gathering this LGBTQ in our diocese para maiparamdam sa kanila na may simbahan. Yung simbahan na hindi siya huhusgahan. Kasi ang dami namin kilala na mga nagsaserve ng mga kabataan, nagtatago, pero nahuhuli na lumalabas ang lasing o kaya may ginagawa, pinagpapalibol mo, lumalabas yung mga. Then eventually, sabi na, natatakot silang lumabas ng kanilang sexual identity. So ngayon, ang ginagawa namin, we are giving really the space for them na yun nga ang inihilingan namin. Don't ask too much kasi nagsisimula pa lang tayo mag-create ng space. Kasi nga, for example, papasok sa simbahan, yung parang nasa beach resort na. Huwag naman. Di ba? Alam naman namin na ganyan yung kalagayan ninyo. Huwag nyo naman kami i-push to the limits na alam nasa simbahan eh. Pati naman yun sa mga babae at lalaki, kinukan yun eh. Pero bisa nasasaktan yung LGBTQ kapag silang pinagsasabihan kasi silang pinaka-bold na magdamit. Bisa pinaka-open na magsuot ng mga dress. Wala kami problema doon. Pero ang problema lang namin, pag nasa worship, lagyan natin ng kunting, alam niyo yan? Kumbaga, ilugar. Kasi makakatulong. But ako mismo, marami akong kaibigan, kasama ng mga LGBTQ na hindi ko sila pinagagalitan kasi gusto niya yun eh. Kalayaan niya yun. Pero nga, kumbaga, kung ikaw ay papasok sa isang institusyon na merong dress code, sundin mo muna dahan-dahan natin i-open yung idea. Baka pwede. Di ba? Pero wag lang natin biglain. Kumbaga sa mga matatanda, sanay sila sa ganyan eh. Alangan naman ipipilit mo agad. Dahan-dahanin, makipagkaibigan muna tayo. Bigyan natin ng safe space yung dalawa. Bibigyan nyo kami ng safe space na mag-uusap tayo para alam namin paano namin kayo matutulungan. Sa paraang yun, pag nagbukas na yung space, doon tayo magsimula. Ano bang pwede natin gawin for us to live together? In a certain point na meron tayong tiwala at respeto sa isa't isa.